Virgo. Oh, Virgo. Outfit check. Teka lang. Ay, meron pala nasa likod. Outfit check. Woo! Yes! Rock and roll! Okay. So baka nagtataka kayo bakit? Bakit? Ano nangyari? Sisihin nyo to. Eto. So, nung weekend, nagkaroon tayo ng accident. Okay, so na-aksidente yung dalawang ngipin ko, nahati, naputol, and then I decided na ipabunot na lang. Kasi nga, ang mahal ng root canal. Okay? Ang mahal ng root canal, ang mahal ng, ano ba yan? Ng crown, basta mamahal, basta. Ang pinakamura is bunot. So, yon. Tapos, pag-iipunan natin yung papapustiso. Ganon. Tapos, meron akong 1 million reason para malungkot. Kasi, tingnan mo naman, harap na harap talaga, T. I have 1 million reason para magluksa. Pero I choose just only one reason to be happy. Ay! And this is my way of, sa'yo na yon. Okay? Ang dami nagsasabi, anong nangyayari ganun? Anong gagawin ko? Mamili ka. Magpapakasaya akong ganito o iiyak ako? Diba? Bakit ako iiyak? The damage has been done. And wala ka nang magagawa. Just go with the flow. Oy! Diba? Saka ayaw mo pinagandaan kita. Ang hirap ha? Ang hirap. Okay. So, ang reading natin is July 17 to July 23. Okay? Kung hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is RJ, your tarot card reader. Okay. So, tingnan natin what's going on. Sa mga araw na ito, you have the Ten of Swords, Virgo. Okay. So, medyo iano ko lang tong card na to, ha. May dalawang, di ba, ganda! Huwag nyo nang tingnan, ha, kasi medyo fresh pa talaga. Mga 2 days, 3 days pa lang, nakabubunot, ha. Yung isa, hawak niya yung singsing. Yung isa naman, suot niya pa yung singsing. So, that is a clear picture na parang there is something wrong. Okay, sa connection. Okay, itong card na to, Ten of Swords to eh. Okay. Kagandang bata talaga, oo. Ganda. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ng asawang ganito kaganda, wag mo nang palagpasin. O magkaroon ng anak na ganito ka-cute. Don't wanna miss a thing. Teka lang, ayusin natin yung microphone ko. Baka kanina pa maingay. Okay. So, dagdagan natin, my dear. So, Ten of Swords, there's a tendency, my dear, na baka merong mga connections sa araw na ito na parang medyo nagkakalabuan. Okay? Okay. Tingnan natin. Ay, ito ba dapat? Ano ba order nito? Teka. Ay, ayun. Sabi ko, parang 4 yata yung ginagamit ko na card eh. Huwag nyo nang pansinin, ha? Yung tingin nyo dito lang. Huwag na kayong tingin-tingin kung saan-saan, ha? Mamaya, maano ka. Mabati ka dyan. Okay? Dapat chewing gum pa ako nito. Para in character talaga. Okay. Let me see. Tsaka maganda yung good vibes lang tayo, my dear. Okay? Good vibes lang tayo. We are just spreading positive energy every day. Sa dami ng problema ng mundo, dapat nagpapakasaya. Dapat humahanap tayo ng paraan para maging masaya. Okay? In a nice way. Ha? In a nice way. Ito, wala akong nasasagasaan dito. Mukha nga lang akong tanga, pero at least, I'm not doing anything na, anything illegal or anything, maliban lang sa nangingitim kong kilikili, yun lang talaga, di ba? Illegal, dark. Okay? Ito, natural happiness, di ba? Natural happiness. Huh? So, yung nabunot natin na card kanina, my dear, is energy ng stop. Okay? Stop. So, I think, my dear, yung electric fan, may mga connection. May mga, kunyari, your partner or your
family, somebody in your life. O, di ba, English spokening. Somebody in your life, my dear Virgo, na parang gusto mong i-stop niya kung ano yung ginagawa niya. And I think baka yun yung reason kung bakit nagkakaroon kayo ng complication. Okay? Nagkakaroon kayo ng complication kasi may Ten of Swords. Parang, ang Ten of Swords kasi is energy of giving up, surrender, yung mga ganyan. Kumbaga, ayaw na kitang isipin, ayaw ko na, yung mga ganun na energy. Masyado ka nang tumakbo sa isip ko, masyado ka nang dyan, tumambay, yung mga ganon. Okay. So, tingnan natin. Are you having fun? If you are not having fun, bukas, magtutupis ako. Oh, tupis tayo bukas. Oh, gusto mo? Wah. Okay, Virgo. I love you, Virgo. You come closer than anyone. So definitely, somebody that is really, really close sa'yo to, my dear. Ibig sabihin, malapit sa yung puso. Okay? At saka huwag mong pansinin yung chest ko. Natural, yan, my dear. Yung hair na yan, that is a natural, mabalbon kasi ang family namin. You know? So, maski mga babae, talagang balbonic beauties, di ba? Ganon. Kasi napapansin ko, parang may nakatingin sa bandang dibdib ko eh. Actually, yan yung purpose kung bakit hindi ko tinatanggal yan. Yan para yung, kaya mga girls out there, you know the technique. Maglagay kayo nito talagang all eyes on you. Okay? All eyes on you, darling. Talagang they cannot remove their eyes on you kasi titingin sila, balbon, babae, ganon. Diba? Okay. Let's go. Sumisingaw siya, T. Let's go. Okay. Actually, aksidente yun eh. Wala tayong dapat sisihin. Diba? Hindi natin hawak ang mga bagay-bagay. So, when accident strike on your life, you need to embrace it. And kahit gano'n siya ka-negative, you need to turn it into positive. Tama? Pwede mo siyang iyakan, pwede kang malungkot, pero not to the point, my dear, na malulugmok ka talaga kasi may nangyaring something. Okay. Sabi dito, disconnection burns me to death. I need some time something more exciting. Sorry. Disconnection bores. Kala ko bores. Bores. Ibig sabihin boring. Bores me to death. I need something exciting. Bores me to death. Pero may dyan nakukuha ko. Ito kasi kung babasihan natin yung card, naboboring ka dun sa connection ninyong dalawa. Okay? So, pero kung I will be trusting my intuition, parang naiinis ka dun sa nangyayari sa inyong dalawa. Sa ginagawa niya, sa nangyayari sa inyong dalawa. Parang paulit-ulit na lang, repeated cycle, walang change, walang pagbabago, kasi may bores, di ba? May boring. Okay? So, walang changes, walang pagbabago. So, expected mo yan, my dear, ha? July 17 to 23 na eksena. Okay, so nag-oracle pa lang tayo, my dear. Ito na yung ating tarot. Okay? Tingnan natin, Virgo. Virgo, let me see. July 17 to 23, Virgo. Okay, ito daw. Strength card. Okay? So, sa mga araw na to, kailangan mo tong strength card na to. Kasi hindi mo na nga kinakaya eh. Kumbaga parang, kukuha ko dito, parang pinipilit mo siyang magtino. Yung parang gano'n, magtino ka. Paulit-ulit na lang ito nangyayari sa atin. Yung parang gano'n na nakukuha ko, my dear. Parang, pero actually, nararamdaman ko, my dear, is parang hindi mo alam kung saan ka kukuha pa, my dear, ng strength card. Ng strength na energy para ipagpatuloy itong nangyayari o itong connection na ito. Okay? Nabubusog ako kasi yung hangin dire-diretso na. Okay. So, let's go. Another card. Virgo. The Two of Swords. Okay, medyo naguguluhan ka talaga, my dear. Kasi somebody that is really close to your heart eh. So, parang nagkukos siya, my dear, ng Two of Swords sa'yo. Okay? Confused, yung mga ganon. Okay? So, expected mo yung mga ganito, my dear. Yung typical na parang mahal kita eh, pero hindi lang to relationship, my dear, ha? Pwede to mag-resonate sa family, sa friends,
sa mga kamag-anak, yung tipikal na mahal kita pero hindi ko gusto yung ginagawa mo eh. Parang hindi ka nakikinig, ang tigas ng ulo mo eh. Yung parang ganun. At saka at the same time, parang paulit-ulit na lang yung nangyayari. Kumaga wala akong nakikitang change, wala akong nakikitang improvement sa'yo. Di ba yung ganun? Buti nga ako, ang ganda ng changes sa akin. Oh. Do you like it, Virgo, di ba? Okay? The Three of Cups, okay. And the Page of Cups, okay. So, I think, my dear, parang meron kang gustong gawin na something very, very stable. And gusto mo parang makipag-cooperate sa sayo. Yung para bang, uy, alam mo, meron akong plano. Ito yung gagawin natin, ganito, ganyan. And then, kaso ang nakikita mo parang hindi siya nakikipag-cooperate. Yun ang nakukuha ko, my dear. Okay? So, hindi siya nakikipag-cooperate dito sa card na to. Yun ang nakukuha ko. The Three of Cups and the Page of Cups. So, kasi yung energy ng Page of Cups is just more on parang meron kang mga gustong mangyari. Okay, parang more on creativity ang nakukuha ko sa page. Tapos, energy ng success. Okay, posibleng pagiging stable over here. Ayan. Baka gusto mo maging maayos yung connection ninyo, maging masaya, maging stable, yung mga ganon. Pero hindi kasi mangyayari yun. My dear, kung mag-isa ka lang, mangyayari talaga yung stable. Like example, independent, mag-isa ka lang sa buhay, wala kang asawa, yung ganon. Mababago mo talaga yung buhay mo. Mababago mo yung buhay mo kung mag-isa ka lang. Pero kung meron ka ng mga kasama, like meron ka ng asawa, yung mga ganon, parang ang hirap baguhin yung buhay mo, lalo na kung yung kasama mo, ayaw niyang ayusin yung mga action niya. Totoo yun, naniniwala ako doon. Okay? Alam mo, ang higpit nitong wig na to. Mamaya natanggalin ko yung strap. The Nine of Pentacles. Okay, this is the single energy. Baka yung iba, kababanggit ko lang, di ba? Baka yung iba sa inyo, my dear, mas gusto ninyo mag Nine of Pentacles, yung siguro magiging mas okay pa pag mag-isa ako. Parang ganun siguro. Parang, siguro magiging mas maayos pa yung lahat pag mag-isa na lang ako. Kaysa kasama kita, yung parang ganun. Kasi pag kasama kita, parang walang nangyayari. Parang ganun. Yun nakukuha ko dito. Okay? So, last card tayo, my dear. Tingnan natin bukas kung ano naman maisip natin. Okay? Kung habang gumagana pa yung aking creative mind. Pero, pag nalagyan na ako ng ngipin dyan, nag-isip nga ako kung fixed bridge ba? Or pustiso. Kasi yung pustiso, kaya ko siyang tanggalin. Pero sabi nila, mahirap daw yung pustiso. Pag fixed bridge naman, di ko na siya kayang tanggalin, my dear. So, hindi ko na ito magagawa. Kasi kaya ko lang naman ito nagawa ng dahil sa ngipin ko. Kumbaga, binagayan ko lang naman siya. So, kung pustiso, hindi ko na siya magagawa. Ay, kung fixed bridge, hindi ko na siya magagawa kasi nakasemento yun eh. Kung pustiso, so medyo naguguluhan ako. Tutulungan niyo naman ako. Comment down below, ano bang magandang gawin ko sa ngipin ko? Magpa-fix. At saka kung pustiso, my dear, mura lang. Pag fixed bridge, mahal. Ano kaya? Okay. Kasi ang fixed bridge, 8,500 kada isang ngipin. So, isa, dalawa, tatlo, apat na ngipin yon. So, 8,500 times 4, malaki-laki yon. Samantala yung pustiso, ano lang, 2,000 lang bawat isang ngipin. Diba? Sabi mo, gagastos ako ng 5,000 sa pustiso. Diba? Kumpara naman yung 888. Pero sa tingin ko, parang, basta, babasahin ko yung mga comment nyo, my dear, ha? Babasahin ko. Tingnan natin kung ano maganda. Kung magpustiso ba ako, mag-fixed bridge ba ako. Okay? Kasi, parang na-enjoy ko na tong ganito, eh. Behind the scene, behind the camera, tawa kami ng tawa. Promise. Umaga pa lang, punong-puno na ng katatawanan tong bahay na to, na dahil sa ganitong itsura ko. And, ang sarap sa feeling. Parang nakakaakit siya ng, basta wag masaya ka, parang nakakaakit ng something. Parang meron siyang dinadalang something sa buhay mo. Okay? So, tingnan natin, my dear, the Three of Wands. My dear, honestly, ang nakukuha ko sa reading mo, gusto mo lang naman ng stable na energy. Kasi ang Three of Wands is more on parang gusto mo na mag-level up. Gusto mo na mag-level up. Kumbaga, ayaw ko na ng ganito kasi paulit-ulit eh. Gusto ko na mag-level up. Sa relationship natin, gusto ko na level up. Kung sa buhay, gusto ko na ng level up. Ang problema, yung meron ka ditong kasama definitely, my dear, posible itong partner mo, posibleng kapamilya mo, na parang ayaw talagang mag-grow. Ayaw niya talaga. So, nandun ka, my dear, sa moment, July 17 to 23, na nag-iisip ka na, iiwanan ko ba to? Magpapatuloy ko pa ba to? 'Di ba? Kasi posibleng mahal mo rin naman siya, my dear. Pero parang sabi nga dito, this connection
bores me to death. Yung parang nakaka-boring na, parang nakakasawa na yung ganitong connection. Diba, bumababa. Yung gano'n. So, my dear, yun yung reading mo para sa July 17 to 23. Okay? I hope nagustuhan mo, my dear, yung ating reading. And kung nagustuhan mo, of course, tapos bago ka lang dito sa ating channel, don't forget na mag-subscribe. I-click mo, my dear, yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads. And of course, free to like. Pakita mo yung support mo, my dear, by clicking the like and sharing this video. And also, mag-comment ka down below, my dear. Di ba may tinatanong ako sa'yo, Pustiso ba or Pix Bridge? Okay, so comment mo yan down below. And kung naka-resonate ka, comment mo din yan below, ganon. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Okay, so closing na tayo. Once again, sa mga hindi pa rin po nakakakilala sa akin, my name is RJ, also known as Apo J, nang dahil sa channel, tinatawag na ako na Apo J. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa reading na to. And until next time, stay happy, stay positive, and stay motivated, my dear. Maski ano pang problema na meron ka, basta masaya ka, masaya to, masaya at puso mo, kayang-kaya. Laban tayo dyan. Bye-bye! Thank you, my dear!